O kay gandang pagmasdan, pag malinis na ang ating lakatan. Isang magandang hapon po sa ating lahat kasi po 3 o'clock PM po dito. Itutur ko lang po kayo dito sa ating munting lakatan plantation. Pagkatapos po itong halos nalinisan na lahat. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Ito na mga ka-agri, pagkatapos po natin na full wedding ito, may pakunti-kunti pa namang hindi nakuha. Kaya po nito, na mga damo-damo dito, pero kakaunti na lang yan. Hindi po ito na tawag doon, tamaan ng gusto ng mga asarol o kaya pakala natin, kaya mayroon pang buhay-buhay. Pero ito na po yung itsura ng ating lakatan plantation pag talagang malinis na. At pag ito po ay naulanan ulit ng medyo maganda, makikita na natin na bibigla na po itong lalaki. Biglaan po itong mas gumanda kasi nga po dito may natira pa. Kasi pag po malinis na tingnan, iba po talaga pag talagang nalinis na ng tama. Kasi pati tayo ay kampante na halos po ng mga nutrients na matitira na po dito sa mga ay sila na talaga kakain. At hindi na itong mga tawag doon, mga damo-damo po dito. May pakunti-kunti na tira. Kaya po dito sa dinadaanan ng tubig na ito, bubunutin na lang natin yan pa isa-isa next week. Pero so ngayon, yan po, halos na ano na natin lahat, at least maginhawa na. At pati tayo ay parang naka-ano na rin, nakaluwag-luwag na rin sa dibdib. Ito na po yung itsura niya pagkatapos po siyang na full wedding. Mga ka-agri, kasi dati round wedding yung ginagawa ko, pero dahil nga nakikita ko pag round wedding lang, ang bilis na rin lumaki yung ibang damo-damo, kaya ginawa ko na lang full wedding na lang pati sa kanal para talagang maganda at saka malinis tingnan. Pero hindi po na perfect kasi may mga ito po hindi po ito na dali talaga ng asarol. Yung iba parang bubuhay pa, no? Pati yung mga ibang kasi. Pero yan na po itsura. Tour lang po ito, tour. Pagkatapos po nating nag-wedding. So yan, hindi ko na rin po ito habaan kasi gusto ko lang i-share sa inyo na pag ganito na yung magiging sitwasyon ng ating lakatan plantation ay beyond recovery na. Pag may mga isang buwan pa mula ngayon, bibiglain po tayo nito. Pataas pa ito sa akin, bigla po itong tatangkad pag timplado yung yung bigay sa atin ni Lord na panahon, ulan at saka init. Yun yung expectation natin mga langga. Ito pang finishing na lang pag may nakita tayong buhay-buhay pa, bunot-bunot na lang. Ayan, at saka ito ko rin din kayo mamaya sa ilalim sa bagong tanim dyan na nag-uumpisa ng tumubo na mga 100 tas. Ito na po. Kaya at least ay updated po tayo sa kung anong nangyayari dito sa ating farm. Hindi po lahat maganda, ha, syempre po hindi po 100%, pero may papakita na natin sa inyo na at least makikita na natin yung kagandahan ng taniman ng lakatan natin. Ganito pa lang sila kalaki mga ka-agri. Hanggang sa ngayon po mga ka-agri, hindi pa rin tayo nakapag-delif sa ilalim ng mga old leaves nya. Hintayin po nating magulang talaga yung mga hanggang dito po, hanggang dito, at saka siguro doon pa lang tayo magdi-delif kasi parang napakaaga na pangan na magdi-delif sa kanila. Hindi pa ganoon naman karami yung sira yung dahon, at saka hindi pa naman po talaga atake yung sigotoka sa ganitong edad ng ating
mga saging kung ganito pa lang talaga yung stage nila. May pakunti-kunting tama na ng sigatoka yan, pero hindi rin po makakapag-advance paakyat. Kasi nga po, pag tinamaan ng sikat ng araw, nai-stop po itong mga yellow sigatukal na ito. Parang mabibilong na lang po sila sa sa old leaves na lang talaga. Kaya kahit wag na muna tayong magdi-leaf ay okay pa. Kasi hindi po naman po gaano ka mapinsala yan. Ganun ka grabe yung tama. So kahit ayaan na lang muna natin hanggang sa magka full growth po. Gaya na po nito, napaka vigorous po ng kanyang tindig. Makikita po natin na pati yung puno po, explain po natin sa inyo ano ba yung makikita natin yung mga palatandaan. Ito na po yung sinabi natin dati sa Kaiser Agri na pag ganito po makikita natin sa mga sanga-sanga ng ating lakatan. Ibig po sabihin itong white na na ito, na pulbo po ito, para po siyang powder, para po siyang nagpapaywatig na talagang healthy po yung ating saging na lakatan. Ito po ay nagdidepensa sa mga insekto. As far as I'm concerned, ang alam ko po, healthy po yung saging pag mayroon po dito mga white na powder na makikita sa kanyang sanga, sa ilalim ng kanyang sanga po. Napaka healthy po at hindi po basta tinatamaan ng fungus yung saging pag nakakakita tayo ng ganito. Pero pag dumating yung time na parang wala po tayong makikita ng ganyang white na yan sa puno at saka sa sanga ng ating saging po, mabilis po silang papasukin talaga ng fungus. At kahit mga insekto ay ano nila yan, parang ayaw nila yan sa pulbo. Parang self-protectant po yan ng ating lakatan plant po, mga ka-agri. At halos po lahat dito yan, ganyan po yung texture. Ewan ko lang kung may makita kayo ibang explanation tungkol dyan. Pero sa akin po kasi ay experience ko lang po na pag may ganito yung sanga ng ating lakatan, nagpapakita po na very healthy po siya. Kasi yung sa kabila ko doon, dahil may ilang years na rin at saka kulang na rin sa alaga, bihira na lang po akong makakakita ng may ganun talaga na parang may pulbo talaga. Kaya po nito na parang may white powder talagang makikita sa ilalim ng kanyang sanga. Karamihan po wala na. At saka pag ganun po, doon sa kabila na sagingan ko, makikita ko na lang doon daming tama ng sigatoka talaga. At kukaunti na lang yung magagandang dahon niya. Mabilis pong yung dahon magulang dahil po sa pag tumama po yung fungus, wala siyang pangharang, wala po siyang shield. Kaya dyan sa ibang mga kaibigan natin na ginagawa nila talaga ay mag-i-spray po sila ng fungicide na pag na-dry po dyan para siyang pulbo, para na rin siyang powder. At syempre po gagastos talaga, chemical na po talaga yun. Pero pag ganitong stage, pag maganda ang pag-alaga po natin, well protected po yung ating lakatan. Yung replanted lang po natin yan dito ay yung mga may tama na ng bunchy top. Last week ay na-pull out na po natin, saka nakapag-replant na po tayo. Hindi po talaga tayo nag-i-spray dito ng chemical. Kahit dito sa gitna may mga gagamba po yan minsan na yung makikita dito. Ito po, mayroon pong maliit na gagamba. Ewan ko lang kung kita ninyo. Ito po, yan po. Mayroon isang sapot. Doon po sa kabila kanina may nakita tayong sapot doon ng gagamba. Kasi time ng gagamba po ngayon. Hindi po yan magsilabasan yan dito pag nag-i-spray po tayo ng chemical. May nangitlog pong tawag doon. Butterfly dito sa dahon na ito. Pag ganito po, yan po, may mga uod na maliit din kasi sa ilalim. Yan po, mayroon pong uod. Yan ko lang kita ninyo. Mga uod po dito sa amin, hindi pa rin po tayo nag-i-spray ng chemical. Yan po, may nangitlog po dito.
Yan po. Yan po ay itlog ng isang butterfly. Pag nagsilabasan yan dito, yan po. Itlog po yan ng butterfly. Magiging uod siya marami. Ito, mayroon pa natira. Yung ginagawa namin, tirisin lang. At pagpag lang. At pag nahulog na po yan sa lupa, wala na po. Yun lang po yung sentensya dyan. Besides, next week mag-i-spray tayo ng wood vinegar pag may time. Papakita po natin sa inyo yan na yun lang talaga yung protectant spray na ginagamit natin dito sa ating lakatan plantation. So sana po ay may konti tayong naituro sa inyo. Ano ba yung mga nagiging technique natin dito. Dapat lang po talaga malinis. Pag ganito pong malinis po sa ilalim kasi maliwalas, pati yung insekto ayaw na rin pumunta. At kahit umulan, yung fungus hindi masyado kasi hindi magre-remain yung mga moisture sa mga dahon-dahon ng mga damo-damo dyan or something. So talagang magiging maganda yung pagtubo ng ating saging. Malapit na po yan sa puno ng nyog. Yan po. Mga 3 meters lang yan mula dito hanggang dyan. 3 to 3.5 meters. Yung bagong tanim natin dito sa lalim, hindi pa ito na damuhan. Ito na po yung itsura. Yung iba ganito palang kalaki oh. Yung tubo oh. Yan pa lang oh. Pero yung iba lumabas na yung 3-4 na dahon. Yan na po yan dito. Dito lang yan sa next na kahon. Sa pagitan nitong inarabes na nating napier grass. Mga 100 kapuno lang yan dito. Dito sa taas ay 209 kapuno. So bali all in all po pati po yan dito. At least meron po tayong mga 300 kapuno lang. Yun lang po yung dami niyan dito. Diyan sa ilalim hindi pa natin natamnan. Doon sa dulo sa kabila hindi pa natin natamnan. At doon sa taas ng napier na matataas na matatangkayan dyan, malapad pa yan dyan, hindi pa natamnan. Siguro ipapasok pa yan yung mga siguro mga 180 to 190 kapuno din sa taas. Malapad po yan dyan. Parang ganito na rin yan dito sa ilalim. Pero palagay ko next season na yan dyan matatamnan. Wala na tayong pambili ng suckers. Mahal po yung suckers, 40 to 45 pesos each. So ito na lang muna yung una nating pabubungahin. At dito na lang tayo kukuha ng next planting materials para doon sa dulo at para doon sa ilalim. Para po lahat po ng area dito ay matatamnan na basta pwedeng matamnan ng lakatan. Kasi dati na rin itong tinamnan ng papaya at lakatan noon ng tatay. So tayo na lang yung sumulo ngayon na trabahuin po ito mga ka-agri. Yan po, baka na boring na kayo sa sobrang nating pag video dito. Yun na lang siguro muna yung mabigay natin sa inyong turo. Gaya po nito na rin, baka pag hindi pa natin talaga kailangan itong mga suckers na ito, puputulin na rin ito natin next. Kasi bukas na ito bukas na. Pag hindi natin matransfer ito, wala. Kakain niya ng nutrients sa lupa. Imbis na nakakonsentrate yung nutrients natin sa main na puno, bakit ba natin ginagawa yan? Puputulin yan para makakonsentrate yung nutrients dito, para magkaroon po talaga tayo ng napakalaki, maganda, napaka-productive na bunga ng lakatan someday po. Unless otherwise, ito ay nasa mga 7 months old and above, pwede nang pasundan ng isang follower. Pero pag ganito po, puputulin talaga yan next. Kasi pag nagputol pa tayo dito, puputulin lahat-lahat hanggang sa dulo. Lahat-lahat po. Maliban na lang sa pinaplano natin gawing pang substitute sa mga may tama ng sakit-sakit at saka sa mga hindi tumubo. Disakiring po tawag yun, sakiring. Explain na rin natin yan someday pag ginawa na po natin yan mga ka-agri. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. This is your friend Agritechnics TV po. Sana po ay na-enjoy niyo yung ating episode ngayong araw. Parang nag-letter B sila dito Letter B sa ating munting lakatan plantation. Hanggang sa muli. God bless us all. Paalam na.